Isang alaala ang muling sumagi, ang pagkatalo sa teritoryo sa pagitan ng kaharian ng Balcony at ng tribong Dokart. Ito ang tinaguriang Dokart Mountain Range War. Ayaw ng tribong Dokart ng digmaan, nang sumalakay ang kaharian ng Balcony sa kanilang teritoryo, sinubukan nilang lutasin ang tunggalian sa mapayapang paraan. Ngunit isang karumal-dumal na pangyayari ang naganap, isang hari ang pumatay sa isang miyembro ng Dokart. Dahil dito, sumiklab ang digmaan, ang unilateral na pagsalakay ng kaharian ng Balcony ang naging mitya, at tumagal ito ng mahigit 10 taon. Sa loob ng panahong yun, nagdulot ang digmaan ng walang kapantay na pagdurusa, pagkamatay ng mga magulang, mga kapatid, mga kasama, at maging ng mga minamahal. Sa larangan ng digmaan, kamatayan lamang ang naghahari. Ang dagandong ng hindi mabilang na espada na sumisipol sa hangin ay biglang napahinto nang dumating ang isang grupo ng mga mersenaryo. Sa kasalukuyan, makikita si Cass Eric na kinakausap si Surfer, na nakaluhod at duguan. Ipinahayag niya na bumagsak na ang kaharian ng Balcony, tapos na ang digmaan, ibig sabihin, ang tribong Dokart ay ganap ng malaya. Sa sandaling yun, inanyayahan niya si Surfer na sumama sa kanya. Inabot niya ang kanyang kamay at sinabi na kailangan niya ng mga taong may natatanging talento tulad nito. Nabigyan ng pag-asa si Surfer, sa araw na yun, gumawa siya ng isang desisyon, ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ang kanyang tagapagligtas, nangako siyang ilaan ang kanyang buhay para sa kanya. Sa kasalukuyan, tumawa ang kasamang halimaw ni Van, worry matagal na mula nang makaranas ito ng ganitong uri ng piging, ayon dito, kakaiba ang tekstura. Ilang sandali pa, biglang kumislap ng matindi ang mga mata ni Surfer mula sa loob ng katawan ng halimaw. Umikot siya na parang puyo at mabilis na nakalabas sa bunganga nito. Dahil dito, naguluhan ang halimaw habang dumadaloy ang dugo mula sa bibig nito. Lumapag si Surfer sa lupa at mariing sinabi na hindi pa niya nasusuklian ang biyayang natanggap niya mula kay Cass Eric. Pagkasabi nito, inangat niya ang kanyang sandata, na naging 2, at mahigpit itong hinawakan. Buong lakas niya itong ibinagsak sa lupa, na nagdulot ng matinding puwersa at some-ira sa paligid. Binanggit niya na hindi niya inakalang mamamatay siya sa lugar na ito. Agad siyang kumilos, sa bilis ng kanyang galaw, nakarating siya sa likuran ni Van habang umaatake ito patungo kay Cass Eric. Hinamon niya si Van, hindi siya mamamatay sa lugar na ito. Ngunit sa sandaling ibinagsak niya ang kanyang espada, nakaiwas si Van sa kanyang pag-atake. Lumapag si Surfer at muling inihanda ang kanyang 2 espada para sa susunod na paglusob. Muli niyang iwinasiwas ang mga ito, na nagdulot ng malakas na puwersang some-ira sa lupa. Isang napakalakas na kapangyarihan ang tumama kay Van, ngunit tila wala itong interes dito. Sinalubong niya ito ng sarili niyang pag-atake. Mabilis siyang tumalon at sinipa si Surfer ng 2 paa, na tumama sa katawan nito ng may matinding impact. Iniutos niyang lumayas na ito. Sa lakas ng tama, napalipad si Surfer sa malayo, ngunit nagawa pa rin niyang makalapag ng maayos. Gamit ang kanyang 2 espada, itinukod niya ang sarili at tumayo. Naisip niya na hindi siya isang kalaban na dapat maliitin. Sa kanyang likuran, lumitaw ang isang tato na hugis baka. Muli niyang binalutan ng kapangyarihan ang kanyang mga sandata. Naglabas siya ng matinding puwersa at nagpadala ng isang napakalakas na alon ng enerhiya patungo kay Van. Habang nakatitig siya rito, napagtanto niyang hindi niya kayang gamitin ang buong lakas mula sa simula, kailangan niyang magtipid ng mana hanggat maaari. Inihanda ni Surfer ang kanyang sarili at ipinahayag na sila ni Cass Eric ay isang komunidad na binubuklod ng dugo at kapalaran. Pasiga niyang sinabi, kung nais ni Van na abutin si Cass Eric, kailangan muna siyang lampasan. Nang marinig ni Van ang tungkol sa dugo, naalala niya ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at minamahal. Sumiklab ang kanyang galit, tinanong niya kung alam ba ni Surfer kung kaninong dugo ang kanyang pinagsasasabi. Sa sandaling yun, tumayo si Surfer at pinaikot ang kanyang 2 espada. Buong lakas niya itong inihagis patungo kay Van, ngunit napagitnaan ito ng isang malakas na puwersa at hindi tumama. Hindi siya nag-aksaya ng oras, pinagdikit niya ang kanyang mga palad at buong lakas itong ibinagsak sa lupa. Mula sa mga bitak, sumabog ang matinding presyon ng hangin. Ilang sandali lang, nagsulputan ng malalakas na tornado na pumalibot kay Van. Sinamantala ni Surfer ang pagkakataon, kumilos siya ng napakabilis at sumugod sa pag-atake. Sigaw niya, wala nang matatakasan si Van. Pumasok si Surfer sa gitna ng mga tornado na siya mismo ang lumikha, gamit ang mga ito upang lalo pang pabilisin ang kanyang galaw. Habang papalapit siya kay Van, mariin niyang idineklara na si Cass Eric ay isang dakilang tao,
ang magtatapos sa panahong ito ng digmaan at magdadala ng kapayapaan. Sumigaw siya ng malakas, tinatanong kung sa tingin ba ni Van ay kaya nitong saktan si Cass Eric. Kasabay nito, umikot ang kanyang katawan at naging isang napakalakas na puyo. Lalong lumakas at lumaki ang kanyang anyo nang pagsamahin niya ang lahat ng tornado sa kanyang paligid. Naging isang dambuhalang buhawi siya ng hangin, unti-unting bumabagsak patungo kay Van, hangad na siya'y mapunit, madurog, at tuluyang maglaho. Ngunit hindi natinag si Van, sa halip, inihanda niya ang kanyang kamao at binalutan ito ng madilim na enerhiya, naisip niyang hindi ito kalabang dapat tipirin ang mana. Dahil sa selyo, kakaunti lamang ang mana na maaari niyang gamitin, kaya imposibleng matawag niya ang kanyang kumpletong armament. Ngunit sa sandaling iyon, dahil sa tulong ng kapitan, napuno muli ang kanyang mana, ngayon, posible na para sa kanya na ilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan. Buong lakas niyang kinuyam ang kanyang kamao, sumiklab ang matinding enerhiya, at inilabas niya ang kanyang tunay na anyo, ang tinatawag niyang Destruction Fist. Habang naliligo sa kapangyarihan, malamig niyang sinabi kay Surfer, isang nilalang na walang kaluluwa, na tinatrato ang buhay ng tao na parang insekto. Kasabay nito, kinwestiyon niya ang pagiging dakilang tao ni Cass Eric at ang kanilang pagkagapos sa kapalaran. Inihanda ni Van ang kanyang sarili at mabilis na tumalon, sinalubong ang paparating na pag-atake ni Surfer. Sa sandaling yun, nang maramdaman ni Surfer ang kapangyarihan ni Van, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, at bahagyang takot. Nakita niya si Van na balot ng napakalakas na enerhiya, habang sinasabi nitong, talagang kasuklam-suklam, ang lakas na lampas sa kontrol. Sa gitna ng labanan, nagsalpukan ang kanilang mga kapangyarihan. Isang napakalakas na pagsabog ang sumabog sa paligid, yumanig sa buong lugar. Nang makita ito ni Cass Eric, agad niyang tinawag si Azir Nero, iniutos niyang bigyan siya ng artificial mana, at tinanong kung kakayanin niya ang mga side effect. Habang naghahanda, malakas niyang pinunit ang kanyang damit, sinabi niyang imposibleng gamitin ang ganitong pamamaraan sa kanyang kalagayan, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Unti-unti niyang inilabas ang kanyang enerhiya habang naglalakad, at sa mahinang tinig, binanggit niya, ang tunay na kagandahan, ay hindi madaling kumupas. Isang alaala ang biglang lumitaw, ipinahayag dito na sinimulan na ng kaharian ng Argan ang digmaan laban sa kaharian ng Uwana. Ang taong may hawak ng test tube ay nagulat sa biglaang pagsiklab ng digmaan, na parabang nainip na ang hari ng Argan, ang kanyang kamahalan. Sa sandaling yun, nag-uusap ang dalawa sa harap ng isang container, sinabi ni Surfer na sa kanyang palagay ay malapit nang makumpleto ang artificial mana, sinang-ayunan nito ni Kasirak, at pareho nilang naramdaman na kung nais nilang makamit ang isang magandang mundo, kailangan nilang matapos ang artificial mana. Tiningnan ni Surfer ang container na may lamang tao at nagtanong kung yun ba ang artificial na imbakan ng mana na kanilang ginawa. Sumang-ayon si Kasirak at sinabi na ang pangalan ng dummy ay Azirni. Ipinaliwanag niya na ang purong base ng artificial mana ay hindi maaaring iimbak sa isang ordinaryong lalagyan, ngunit kung ito ay ituturok sa mga daluyan ng dugo at mga selula ng isang patay na katawan, maaari itong manatili. Habang may pinindot siyang mekanismo, sinabi niya na ang artificial mana ay nagbibigkis sa istruktura ng hemoglobin sa dugo at ito'y nagpapatatag. Unti-unting bumaba ang likido mula sa container, at idinagdag ni Kasirak na hindi pa roon nagtatapos ang kanilang eksperimento. Nilapitan niya ang katawan ni Azirni at ipinaliwanag na gamit ang kapangyarihan ng artificial mana, maaari niyang muling buhayin ang bangkay. Hinawakan niya ito sa balikat at sinabi na bagamat wala na itong alaala o sariling kamalayan, ito ay magiging isang perpektong imbakan, isang buhay at humihingang sisidlan ng artificial mana. Gayunpaman, kapag naubos ang artificial mana, babalik lamang ito sa pagiging isang bangkay, kaya ang kailangan nila ay isang katawan na kayang ganap na maglaman nito, isang katawan na sapat ang lakas upang matiis ang kapangyarihan kahit ito ay buhay pa. Iginigiit ni Kasirak na para sa mundong kanilang inaasam, kailangan nila ng isang matatag na pangangatawan. Doon niya naisip ang katawan ng Grand Duke ng kaharian ng Uwana, si Leon Sapphire. Sa kasalukuyan, bumalik ang eksena sa labanan, inihanda ni Kasirak ang kanyang kapangyarihan sa kanyang palad. Gumamit siya ng isang kakayahang tila mga meteorite na bumabagsak patungo kay Van. Isa-isa itong tumama sa lupa, na nagdulot ng matinding pagyanig, mabilis namang kumilos si Van at iniwasan ang bawat pagbagsak. Pagkatapos, huminto siya, humarap sa kanyang kalaban, at naging alerto. Pinagmasdan niya si Kasirak habang ito ay lumalapit sa bangkay ni Surfer, naglalabas ng aura mula sa kanyang katawan. Tiningnan ni Kasirak ang wasak na katawan ni Surfer,
lumapit siya rito at marahang ipinikit ang dilat nitong mga mata. Sa sandaling yun, dahan-daang tumayo si Van. Binanggit niya ang mga karumal-dumal na gawain, human trafficking, organ trading, assassination, kidnapping, at ilegal na pagkabilanggo. Tinawag niya si Kasirak na isang basurang handang gawin ang lahat kapalit ng pera. Matapos niyang sabihin yun, sumiklab ang kanyang matinding kapangyarihan na pinapagana ng puot. Galit niyang sinabi na ang mga bagay na tinatawag nilang mahalaga ay lubhang nakakadiri. Nang marinig yun ni Kasirak, agad siyang tumayo at pinagsabihan si Van. Ayon sa kanya, hindi tama ang paghusga sa lahat batay lamang sa nakikita sa ibabaw, ito na ang kanyang pangalawang babala. Ngunit hindi na nakinig si Van, sa halip, pinatahimik niya si Kasirak at sumugod ng napakabilis, taglay ang pambihirang lakas. Nang makita ito, naghanda si Kasirak ng isang mahika, ipinatong niya ang kanyang dalawang kamay sa lupa at lumikha ng isang bilog ng enerhiya. Naisip niya na wala siyang oras na sayangin, kailangan niyang tapusin agad ang laban. Ang kakayahang ginamit ni Kasirak ay tinatawag na Totem Pole Rune. Tinatawag nito ang apat na totem na gumagamit ng kapangyarihan ng apat na klasikal na elemento, lupa, tubig, hangin, at apoy. Ilang sandali lang, lumitaw ang apat na dambuhalang estatwang bato na nakanganga. Mula sa kanilang mga bunganga, sabay-sabay nilang pinakawalan ang kapangyarihan ng apat na elemento patungo kay Van. Habang isinasagawa niya ang pag-atake, lumikha pa si Kasirak ng isa pang rune na tinatawag na Stone Statue. Samantala, habang sumusugod si Van, napalingon siya sa kanyang likuran nang biglang lumabas mula sa lupa ang mga dambuhalang estatwang bato. Dahil dito, napagitnaan siya ng dalawang magkasabay na pag-atake ni Kasirak. Ngunit hindi sumuko si Van, huminto siya sa gitna at inihanda ang kanyang sarili para sa susunod na mangyayari. Gamit ang kanyang malakas na kapangyarihan, inunat ni Van ang kanyang mga kamay upang pigilan ang dalawang rumaragasan na pag-atake patungo sa kanya. Sa hindi kalayuan, si Kasirak, na kumokontrol sa kapangyarihang yun, ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Hindi niya maunawaan kung paano nagawa ni Van na harapin ng ganoon kadali ang napakalakas na atake. Matapos pigilan ng mga ito, mabilis na umatake si Van. Malamig niyang sinabi na uunahin niyang wasakin ang mga dambuhalang nasa kanyang harapan. Sa loob ng kagubatan, may isang matandang kapitan na tahimik na nakamasid sa labanan. Gamit ang kanyang kakayahan, napansin ng matanda na ang kapangyarihan ni Kasirak ay hindi likas, tila may pinanggagalingan itong hindi pangkaraniwan. Napagtanto niya na may pinanggagalingan ng mana na patuloy na nagpapakain ng kapangyarihan kay Kasirak. Dahil dito, sinuri niya ang daloy ng mana sa paligid. Naisip niya na kung susundan niya ang agos nito, matutuntun niya ang pinagmumulan, ang pinagkukunan ng kapangyarihan ni Kasirak. Hindi nagtagal, may natagpuan siya sa hindi kalayuan. Isang ulo ang umuusbong mula sa lupa, naglalabas ng mana patungo kay Kasirak, na ikinagulat naman ito ni Azirni. Nanlaki ang mga mata ng matandang kapitan, idineklara niyang natagpuan na niya ito. Sa sandaling yun, nagulat si Kasirak. Mababasag ang tensyon sa kanyang mukha, halatang nababalot ng matinding pangamba. Hindi na nag-aksaya ng oras ang matandang kapitan, agad siyang sumugod patungo sa pinagmumulan, ang tinatawag ni Kasirak na artificial mana. Dahil sa matinding pagkabahala, kumilos agad si Kasirak at ginamit ang kanyang kapangyarihan, kinamuhian niya ang panghihimasok ng matanda, gaya ng dati. Biglang sumulpot ang isang dambuhalang estatwang bato. Umaatake gamit ang napakalaking maso upang durugin ang matandang kapitan. Ngunit sa sandaling bumagsak ang pag-atake ng apat na estatwa, kumilos ang kasamang demonyong halimaw ni Van, parang isang motorsiklo sa bilis, at agad nitong iniligtas ang matandang kapitan. Habang nakasakay, nagulat ang matanda sa nangyari, ipinaliwanag ng halimaw na kung mamamatay ang kanyang Panginoon, magiging malaking problema yun, kaya nagpa siya itong iligtas siya. Natuwa ang matandang kapitan at agad nitong inutusan ang halimaw na kumilos ng mas mabilis. Walang pag-aalinlangan, tumakbo ang halimaw patungo sa pinagmumulan ng mana ni Kasirak, si Azirni, na nagtatago sa ilalim ng lupa. Nang inunat ng matandang kapitan ang kanyang kamay upang abutin ito, isang malakas na pag-atake ang tumama sa kanila, at nakatakas si Azirni. Dahil sa lakas ng tama, kapwa sila napalayo at malakas na bumagsak sa lupa, gamulong ng ilang ulit. Ito ay gawa ni Kasirak, nabalot siya ng matinding pagkabahala, alam niyang kung mawawala ang kanyang pinagkukunan ng mana, malaking kapahamakan ang kanyang haharapin. Ngunit sa sandaling yun, hindi niya namalayan, biglang sumulpot si Van sa kanyang likuran, nakahanda ang kamao ni Van, nababalutan ng matinding kapangyarihan, malamig niyang sinabi, saan siya nakatingin.
Mabilis na nakareact si Kacirak, sa mismong sandaling ibinaba ni Van ang kanyang kamao, naglabas siya ng isang haliging bato mula sa lupa upang pigilan ang pag-atake. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang gulat, tumutulo ang malamig na pawis habang iniisip niya na malayo na ang kanyang narating bilang isang runecaster, kahit wala ang artificial mana. Hindi niya maintindihan kung paano lumakas si Van ng ganoon kabilis habang papalapit ang kamao sa kanya. Sa isang iglap, tinamaan ni Van ang kanang hita ni Kacirak, naputol ito, at tumalsik ang dugo sa paligid. Napangiwi si Kacirak sa matinding sakit, ngunit sa kabila nito, nagawa pa rin niyang manatiling nakatayo, kahit putol na ang kanyang hita. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, hindi siya susuko, hanggat may natitira siyang artificial mana, hindi siya matatalo, kasabay nito, muli siyang naglabas ng matinding kapangyarihan. Ngunit sa kabilang panig, ang matandang kapitan, bagamat nakakahiyaman aminin at kahit gaano pa kahirap ang kanyang kalagayan, ay hindi sumuko. Sa wakas, nang malapit na niyang maabot si Azirni, nagawa niyang malagyan ng kanyang rune ang balikat nito. Ngumiti siya, ipinagmamalaki ang kanyang pagtityaga. Ginamit niya ang kanyang kakayahan, ang Commander Rune, isa itong kakayahang ginagamit sa mga nabubuhay na nilalang, kung saan maaaring i-infuse ang mana at ilabas ito, o kaya i-convert ang ninakaw na mana para sa sarili ng caster. Sa sandaling yun, biglang sumabog ang matinding mana mula sa katawan ni Azirni. Napasanggal ito sa sakit habang patuloy na lumalabas ang enerhiya. Dahil dito, napalingon si Kacirak, nabigla siya, biglang naputol ang kanyang supply ng artificial mana. Ngunit sa kabila nito, nagawa pa rin niyang umiwas sa sumunod na pag-atake ni Van, na tumama lamang sa lupa. Paglapag niya, agad niyang ibinagsak ang kanyang kamay sa lupa at ginamit ang kanyang huling kakayahan, Secret Passage, Wall Surface. Sa isang iglap, lumitaw ang maraming pader na bato upang harangin si Van. Ngunit hindi natinag si Van, walang pag-aalinlangan, sinugod niya ang mga ito at binasag gamit ang kanyang malalakas na kamao. Nakalusot siya, na labis na ikinagulat ni Kacirak, malamig siyang tiningnan ni Van at sinabi, mukhang hindi niya na kailangan ng tungkod. Sa matalim na titig, idinagdag niya, malapit na siyang mamatay. Sa kabilang dako sa parehong oras, makikita sina Naomi at Polan, kapwa pagod sa labanan, napansin ni Naomi na wala nang nagre-regenerate, nabahala siya, at nang tanungin ni Polan kung sigurado siya, ipinaliwanag niyang hindi na niya maramdaman ang kanilang mana, sigurado siyang patay na ang mga ito. Ngunit sa sandaling yun, napatingin si Polan sa malayo, may naririnig siyang kakaibang tunog. Napatingala si Naomi at napagtanto niyang nagmumula yun sa direksyon ni Van at ng kapitan. Sinabi ni Polan, wala na silang magagawa, kung mananatili pa sila, mawawala ng saysay ang lahat ng kanilang sakripisyo. Kaya nagpasya silang umatras at bumalik sa order, mabilis silang umalis, iniwan ang mga bangkay. Ngunit habang papalayo sila, biglang may isa sa mga ito ang muling nabuhay, at tumawa. Sa main headquarters ng Ithis Order, makikita ang isang malaking gusali na nilalamon ng matinding apoy. Sa ibabaw ng isang bangin, may isang figura na nakatayo, tahimik na pinagmamasdan ang nagaganap. Habang nagliliyab ang apoy sa kanyang likuran, malamig niyang iniutos sa kanyang mga tauhan, kailangan na nilang kumilos, iligtas nila ang kapitan, si Zanel. Ang taong ito ay kilala bilang Grand Duke ng Kaharian ng Uwana, ang pinuno ng pamilyang Leon. Bumalik ang eksena sa labanan, nagawa ni Van na tamaan si Kacirak ng kanyang malakas na kamao, na nagdunot ng matinding pagsabog dahil sa lakas ng puwersa. Matapos maglaho ang alikabok sa paligid, nilapitan ni Van ang nakahandusay na katawan ni Kacirak, bakas sa paligid ang matinding pagkawasak ng lupa. Walang awa niyang dinakma ang leeg ni Kacirak at inangat ito sa ere. Tinanong niya kung ang sorcerer mula sa kaharian ng Zou ay konektado sa kanilang taguan sa bundok ng Daegyul, binyantaan niya ito na magsabi ng lahat ng nalalaman nito. Ngunit bigla na lang tumawa si Kacirak, tinawag niyang tanga si Van habang unti-unting nagbabago ang kalahati ng kanyang mukha. Tinanong niya kung sino ba talaga ang inaakala ni Van na kanyang kinakausap, pagkasabi nito, isang napakalaking kamao ang sumulpot mula sa ilalim ng lupa at buong lakas na tumama kay Van, dahil sa lakas ng impact. Napatilapon si Van sa malayo at ilang beses nagumulong bago bumagsak. Napahawak si Van sa kanyang ulo at napatingin kay Kacirak, na gumagapang palabas ng lupa katabi sa katawan ni Azirni. Sinabi ni Kacirak na bibigyan niya si Van ng huling payo, kahit gaano kaliit ang kakayahan, hindi dapat ibinababa ang pagbabantay hanggang sa huli. Doon na pagtanto ni Van ang nangyari, naalala niya ang barrier na itinaas niya kanina. Napaisip siya, itinago ni Kacirak ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang tauhan bilang pain.
Napahawak si Van sa kanyang bibig, iyon ang tunay na likas na ugali ng kaligtasan. Samantala, habang nakahiga si Azirni, nakiusap ito kay Kassirak na kunin na ang natitira nitong artificial mana. Agad namang inilapat ni Kassirak ang kanyang kamay sa balikat nito, pinuri niya ito sa magandang ginawa, at pagkatapos ay tuluyan niyang hinigop ang lahat ng mana mula sa katawan ni Azirni. Matapos iyon, muling lumakas ang katawan ni Kassirak, napuno siya ng mana habang nakatayo si Van at pinagmamasdan siya, naghahanda sa susunod nilang tunggalian. Ilang sandali lang, napasigaw si Kassirak habang hinihigop niya ang mana sa paligid, dahan-daang nagbago ang kanyang katawan, unti-unti itong nababalutan ng bato. Hanggang sa tuluyan na siyang nagbago, lumaki ang kanyang katawan, at napilitang tumingin si Van paitaas sa kanya. Sa kanyang pagbabagong anyo, ginamit niya ang tatlong kakayahan, Stone Statue Rune, Totem Rune, at Manifestation Rune. Dahil sa tatlong kakayahang yun, lalo siyang lumaki at lumakas. Sinabi niya kay Van na napilitan siyang ipatawag ang Elemental Colossus, ang higanteng golem na nakikita nito ngayon. Ang Elemental Colossus ay isang dambuhalang nilalang na yari sa bato, taglay ang kapangyarihan ng apat na elemento, at nakipag-isa na sa kanya. Samantala, habang nakadapa ang matandang kapitan, nagulat siya sa kanyang narinig, nagawa ni Kassirak na gamitin ang tatlong rune ng sabay-sabay. Sa isip niya, halos nakababaliw ang output ng mana, dahil sa artificial mana, nalampasan ito ang antas ng Divine Tier Sham. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kassirak, sa kanyang bagong anyo, iwinasiwas niya ang kanyang malaking maso patungo kay Van, na naglabas ng napakalakas na apoy. Dahil sa lakas nito, napilitan si Van na umatras. Ngunit hindi siya sumuko, agad siyang umatake ng napakabilis. Sa sandaling nagpakawala siya ng malakas na suntok, nasalag ito ni Kassirak gamit ang elementong tubig na agad niyang pinatigas bilang yelo. Bumawi si Kassirak, inunat niya ang kanyang kamay sa ere, at ilang sandali lang ay nagsimulang bumagsak ang mga batong parang meteorite. Isa-isa itong tumama sa lupa habang tina-target si Van, ngunit nagawa niyang maiwasan ang lahat. Agad siyang nag-counterattack mula sa ilalim ng paa ni Kassirak, ngunit napansin siya nito. Nang akmang sipain ni Van ang paa nito, agad itong inangat ni Kassirak at inihanda ang kanyang malaking maso na nababalutan ng apoy. Tinamaan niya si Van ng buong lakas, dahilan upang muling mapatapon ito sa malayo at lumikha ng isa na namang matinding pagsabog. Matapos ang pag-atake, napahawak si Kassirak sa kanyang bibig at napaubo ng paulit-ulit. Tiningnan niya ang kanyang kamay, may dugo ito, napamura siya sa inis at napagtantong kailangan na niyang tapusin agad ang laban. Habang pinagmamasdan niya si Van na unti-unting tumatayo, sinabi niyang sayang ang talento nito, masakit man sa kanya, kailangan niya itong durugin, ngunit sa kabila nito, natawa si Van at pabirong nagtanong kung may gusto ba si Kassirak sa kanya. Nainis si Kassirak at pinatigil siya sa kanyang pagyayabang, alam niyang nauubos na ang kanyang mana. Sa sandaling yun, biglang nag-activate ang kapangyarihan ni Van. Nilamon sila ng isang malaking bilog ng madilim na mapulang enerhiya. Dahil dito, nagulat si Kassirak sa ginawang formation ni Van, napaisip siya kung kailan pa ito naihanda. Habang nakadapa si Van sa lupa, biglang nagbago ang kanyang kanang mata, malamig niyang sinabi, sa tingin ba niya tatakas siya ng walang plano? Ipinaliwanag ni Van na habang matapang siyang gumagalaw upang iwasan ang mga pag-atake ni Surfer at Kassirak, lihim niyang inihahanda ang lahat. Nabahira ng kanyang dugo ang buntot ng karwahe ng itim na espiritu, isang senyales upang ipatawag ang isang bagay. Ang hindi mabilang na mga bangkay na nakakalat sa larangan ng digmaan, at ang dugong bumabaon sa lupa, lahat ng ito ay nagsilbing sapat na sakripisyo. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng dugong yun ay tuluyang nagsama-sama. Dahan-daang hinigop ito ni Van, habang naglalabas siya ng matinding enerhiya na umaalingaw sa paligid. Napatingala si Kassirak, napagtanto niya na hindi ito simpleng formation, isa itong tunay na rune art, ngunit hindi pa siya nakakita o nakarinig ng ganitong uri ng kakayahan. Ilang sandali lamang, biglang may tumama sa kanyang katawan, isang hindi nakikitang pag-atake. Sa tindi ng lakas, nawasak at nagkapira-piraso ang kanyang dambuhalang anyo. Bumagsak ang kanyang tunay na katawan sa lawa ng dugo. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabahala, tumutulo ang malamig na pawis habang napagtanto niyang tuluyan nang nawala ang kanyang artificial mana. Mula sa ibabaw ng lawa ng dugo, dahan-daang lumapit si Van, sinabi niya na sa loob ng Sea of Blood, iisa lamang ang maaaring gumamit ng mana, ang may hawak ng Azure Rune. Ito ang ikapitong sandata, na tinatawag na Blood Jade, isang kapangyarihang nangangailangan ng sakripisyo upang ipatawag,
ang sinumang gumagamit nito ay nagiging Panginoon ng dagat ng dugo, kung saan ang lahat ay nilulunod ng kamatayan. Buong tatag na ipinahayag ni Van na sa lugar na iyon, siya lamang ang may kapangyarihang gumamit ng mana. Nang marinig ito, sumiklab ang takot ni Kacirak, hindi niya maunawaan kung anong klaseng imposible at hindi kapani-pani walang rune art ang kanyang kinakaharap. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga bangkay sa dagat ng dugo, inabot nila ang kanyang kanang kamay at kinagat ito. Napasanggal siya sa matinding sakit, nalilito sa mga nangyayari. Sa desperasyon, bigla niyang hinila ang kanyang kamay, naputol ito habang sumisirit ang dugo. Sa kanyang likuran, may tumama sa kanyang balikat. Agad siyang lumingon, at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita ang napakaraming bangkay na handang lamunin siya. May isang bangkay pa ang nagsalita, tinatanong siya kung saan siya tatakas. Nang makita ito ni Kacirak, napaatras siya sa takot at pagkabigla, nakilala niya ang isa sa mga ito, isang Ethos Knight. Napasanggal siya sa takot at nagsimulang tumakas, habang hinahabol siya ng naglalakihang alon ng mga bangkay. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Van habang sumisigaw si Kacirak sa takot, hanggang sa tuluyan siyang naabutan at nilamon ng mga bangkay. Sa kanyang huling sandali, nagawa pa siyang tanungin kung saan siya pupunta, dahil hindi siya makakatakas sa sarili niyang mga kasalanan. Sa isang iglap, hinila si Kacirak pababa sa kailaliman upang maging bahagi ng dagat ng dugo, habang sumisigaw siya sa matinding paghihinagpis. Hanggang sa ulo na lamang niya ang natira, nagsusumamo, sumisigaw na pakawalan siya. Sa kabilang banda, inihanda na ni Van ang kanyang huling pag-atake, inilabas niya ang kanyang malaking trident at malamig na sinabi na isa itong pangit na tanawin, ngunit si Kacirak mismo ang nagdala sa sarili niya sa ganitong kapalaran. Sa sandaling yun, itinaas ni Van ang kanyang trident, dahan-daang tumulo ang dugo mula sa kanyang mata. Sa malamig na tinig, sinabi niya, seryoso ba itong iiwan siya rito ng mag-isa? Pagkasabi nito, buong lakas niyang inihagis ang kanyang trident, agad itong tumama sa katawan ni Kacirak, dala ang matinding puwersa.